Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for the year 2024. At today po ay day 117 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Chronicles chapter 16, ipinasok nila ang kaba ng tipan sa toldang inihanda ni David para dito. Nag-alay sila ng mga handog at susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne at bibingkang may pasas. Naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harapan ng kaba ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacharias, Jeiel, Semiramoth, Jeiel, Matathias, Eliab, Benanias, Obed-Edom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira at ang kay Asaph naman ay pompiyang. Ang mga paring sina Benaias at Jahaziel ang tumutugtog ng mga trumpeta araw-araw sa harapan ng kaba ng tipan ng Diyos. Nang araw na iyon, inaatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng ginawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway, ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin. Sa tuwin ay parangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Tipan niyang walang hanggay, hindi niya lilimutin kahit libong salinlahi, ito'y kanyang tutuparin. Ang ginagawa niya, tipan ay kay Abraham, pinagtibay kay Isaac ang pangakong sumpaan. Kay Jacob ibinigay, pinagtibay na kautusan, walang hanggang tipan sa Israel. Ito ang nilalaman. Ang lupain ng Kanaan sa iyo nakalaan. Ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyong angkan. Nang sila ay kakaunti pa at walang halaga, ng ibang bayan sila sa Kanaan nakatira. Sa maraming bansa sila'y natatagpuan, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kaharian. Di hinayaan ng Diyos sila'y alipinin ng mga hari, binalaang huwag silang aapihin. Sabi niya, huwag sasaktan ang bayan kong hinirang, ang mga propeta ko ay iyong igalang. Umawit ka kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigyan niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat purihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kaya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay maggumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay nagahari. Ganito ang ibalita. Magpuri ang karagatan at ang lahat ng naroon. Ang lahat sa kabukiray magpuri kay Yahweh. Umawit ang mga punong kahoy na nasa kagubatan sa pagdating ni Yahweh upang lahat ay hatulan. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabihin ding, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan. Tipunin mo kami ngayon at iligtas sa kalaban, upang aming pasalamatan ang banal mong pangalan at purihin ka sa iyong kaluwalhatian.
Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Pagkatapos ang buong bayan ay sumagot ng Amen at nagpuri kay Yahweh. Si Asaph at ang kanyang mga kamag-anak ay inatasan ni David ng mga siwa sa pagsambang idinaraos araw-araw sa lugar na kinalalagyan ng kaba ng tipan. Si Obed-Edom kasama ang 68 kamag-anak niya ay tutulong sa kanila. Si Obed-Edom na anak ni Jeduthun at si Hosa naman ang magbabantay sa pinto. Inatasan naman ni David si Zadok at ang mga kamag-anak nitong pari na maglingkod sa tabernakulo ni Yahweh sa burol ng Gibeon. Umaga't gabi ayon sa nakasulat sa kautusan ni Yahweh para sa Israel. Patuloy silang nag-aalay ng mga handog na susunugin sa altar. Kasama nila roon sina Heman at Jeduthun at iba pang pinili upang magpasalamat kay Yahweh sapagkat pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Silang dalawa ang tumutugtog ng trompeta at pompiyang at ang iba pang uri ng panugtog na pansaliw sa awiting tungkol sa Diyos. Ang mga anak naman ni Jeduthun ang ginawang bantay sa pintuan. Pagkatapos, nagsiuwian na ang mga tao. Si David ay umuwi na rin upang makapiling ang kanyang pamilya. 1 Chronicles chapter 17. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, "Ang tahanan ko'y yari sa cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng tipan ni Yahweh." Sinabi ni Nathan, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin, sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito ay hindi pa ako naninirahan sa isang templo. Ang tahanan ko'y toldang palipat-lipat. Gayunman, kahit saan ako magpunta kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako pinagtayo ng templong yari sa Cedar. Sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ng aking bayang Israel. Sinamahan kita sana saan ka man pumaroon at sa harap mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ni gagambalain man ng masasamang tao. Gaya na nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukuin ko ang lahat ng inyong mga kaaway at patatatagin ko ang iyong angkan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, "Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo na sa amin. Ang kabutihang ito'y patuloy mo pang dinaragdagan. At ngayon ay may pangako ka pa sa akin susunod na salinlahi. Panginoong Yahweh, itinuturing mo pa ako ngayong nag-isa sa mga dakilang tao. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Higit mo akong kilala bilang iyong lingkod. Alang-alang sa akin na iyong lingkod at ayon sa iyong kalooban, ipinahayag mo ang mga dakilang bagay na ito. Wala kang katulad, O Yahweh. Wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Mayroon bang bansa sa daigdig na maitutulad sa Israel? Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nakilala ng marami ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong mga kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatnan ng bayan mong ito na inilabas mo sa Ehipto. Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel upang maging iyo magpakailanman at kinilala ka namang Diyos nila.
Kaya pagtibayan mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod at patatagin magpakailanman ang kanyang angkan. Kung magkagayon, kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao. At sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatatagin mo ang paghahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Ikaw na rin ang naghahayag sa akin ng iyong pangakong patatatagin ang aking sambahayan, kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo. Ikaw, Yahweh, ay Diyos at ang mga dakilang pangakong ito'y ginawa mo para sa iyong lingkod. Kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan magpakailanman. Sapagkat ang pinagpala mo ay pinagpapala magpakailanman. 1 Chronicles chapter 18. Pagkatapos nito, sinalakay ni David ang mga Pilisteo at tinalo ang mga ito. Sinakop niya ang Gat at ang mga nayon nito. Tinalo niya ang mga Moabita at sinakop ang mga ito. Mula nooy, pinag-utos niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Tinalo rin niya si Haring Hadadezer ng Zoba sa labanan sa Hamat nang gusto nitong sakupin ang lupain sa may ilog Euphrates. Nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at kanyang nilumpo ang natira. Nang sumaklolo kay Hadadezer ang mga taga-Syria buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Pagkatapos nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Damasco na sakop ng Syria. Pinagbuwis niya ang mga mamamayan nito. Kahit saan, si David ay nagtatagumpay sa mga labanan sa tulong ni Yahweh. Ang mga pangyayari sa ang mga nanggayari sa ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadadezer ay dinala niya sa Jerusalem. Napakaraming tanso ang nasamsam niya sa Tibha at Kun, mga lungsod ni Hadadezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng tansong ipunan ng tubig, mga haligi at mga sisidang tanso para sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Tou ng Hamat na nalupig ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Zoba, sinugon niya ang kanyang anak na si Hadoram upang batiin si David. Si Hadadezer ay kaaway ni Tou. Nagpadala siya ng mga sisilang ginto, pilak at tanso at mga ito'y inihandog ni Haring David kay Yahweh. Inihandog din niya ang iba pang nasamsam niyang ginto at pilak mula sa ibang mga bansa, mula sa Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Si Abisai na anak ni Zeruias ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa libis ng asin. Nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Edom sapagkat ang mga Edomita ay nasakop rin ni David. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya makarating. Naghari si David sa buong Israel at ito'y pinamahalaan niya ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Si Joab na anak ni Zeruias ang siyang pinuno ng hukbo at si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapagtala. Si Zadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Si Seraiah naman ang kalihim. Ang tagapangasiwa sa mga bantay sa hari ay si Benanias na anak ni Joiada. Ang mga anak naman ni David ay nasa matataas na katungkulan. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.